Good morning, good morning, good morning. Babasa po tayo ulit. Ang babasahin natin ay Lucas, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 11. So, Luke chapter 6, verse 6 to 11. And ang babasahin natin ASD, ang salita ng Diyos yung version. So, ang title po nito ay Ang lalaking paralisado ang isang kamay. A man who has withered hand, or at least one hand. And may parallel verses siya sa Matthew chapter 12 verse 9 to 14, tsaka Mark chapter 3 verse 1 to 6. Basahin ko na po ito. Verse 6. Nung isa pang araw ng pamamahinga, so another Sabbath day, nung isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Synagogue. Again, uh, para siyang church ngayon eh. Kung saan nagtitipon yung nag-assemble or yung assemblies gathering. Uh, Ulitin ko lang po nung isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon na paralisado ang kanang kamay. Verse 7, binantayang mabuti ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo si Jesus kung magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. So talagang all eyes on our Lord Jesus Christ na yung mga pariseyo at tagapagturo ng kautusan, teachers of the law. Verse 8, ngunit alam niya ang iniisip nila. So, omniscient. Tingnan ko pag kami nagtanong, omniscient ba si Jesus? Ito yung mga verses. Iniisip nila, alam niya. So, iniisip ng mga tao, alam ni Jesus. Ngunit alam niya ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, ngunit alam niya ang iniisip nila, kaya namamali ako basa. Basahin ko ng mabagal. Ngunit alam niya ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, mali pa rin. Ngunit alam niya ang iniisip nila. Nagkakamali ako. Ngunit alam niya ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, there you go. Halika, tumayo ka rito sa harapan. Halika, tumayo ka rito sa harapan. Lumapit nga ito at tumayo roon sa harapan niya. Tumayo roon. Verse 9. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo. So, sinabi ni Jesus sa kanila, meaning doon sa tagapagturo ng kautusan at sa mga pariseyo. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ipinapahintulot sa kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Boom! Patay yung argument doon. Or tapos yung argumento nila doon. Napakagandang tanong nun. Pinagbawal ba pinagbawal ba ng kautusan na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Masabi lang doon, magpahinga. Yung pagpapahinga, mabuting gawain din niya. Galing ng argumento doon. Galing ng rebuttal ni Jesus doon, ni Lord. Alin ba ang ipinapahintulot sa kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? May isa pang illustration dito si Lord sa ibang ibang author, sa ibang gospel author. Hindi ko maalala kung kay Matthew or kung kay Mark. Halos same din, iba lang ng phrasing or pagkakasabi or ibang illustration. Pero yung thought same. Ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Verse 10. Tinignan niya silang lahat at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Verse 11. Ngunit nagngit-ngit sa galit. Grabe Imagine mo tumulong tapos yung mga kumukontra sa'yo galit dahil tumulong ka. Ngunit nagngit-ngit sa galit ang mga pariseyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kaya
pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. So, para kasing yun nga, babalik tayo sa mga nasabi ko before. Ayaw nilang mawala yung kapangyarihan sa kanila. So kung kaya niya magpagaling sa araw ng Sabat, una, wala silang kapangyarihan magpagaling. Pangalawa, mas makikinig sa kanila o yung mga tao kay Jesus Christ, kay Lord, kesa sa kanila. So, possible parang iniisip ng mga pariseo at tagapagturo ng kautusan. Ako, babaliwalain ito yung mga tradition na sinusunod natin. Kasi hindi sila makapag-stick sa law sa law of Moses Tsaka sa law of Moses, yun yung 10 commandments plus yung mitzvah, yung 613 commandments. Yun, hindi sila strictly follow the law. They need to add something on it para mag-justify yung pagsunod nila sa law. Kasi kailangan mag-complement do sa feelings nila on how to do it. Meaning, they are right, they should be right. Ngayon, tanong dito ni Jesus, okay, masyado kayong legalistic sige, pag-uusapan natin ng batas, ang commandment. Pag-usapan natin ng law of Moses. Nakasulat ba sa law na bawal gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath day? Ayun, wala silang. Hindi nila magamit yung mga bagay na yon laban kay Jesus. Kasi alam nila, wala silang stand, wala silang ground. Kasi alam nila, hindi nila sinusunod ng lubusan at naglagay sila ng additional qualifications na magko-compromise doon sa law para mag-fit in yung feelings, tsaka yung comfortability nila, tsaka yung mag-benefit sila doon. So, and that's what they're doing. So, wala talaga tayong gagawin dito. Pero in reality, meron silang ginagawa. For example, praying. Or for example, reading the Word of God. Mga mabubuting gawain yun bakit yung pagtulong sa kapwa ngayon? Bakit yung pagpapagaling ng may sakit? Bawal. Alright. So, these verses is actually telling me or reminding me about legalism and legalistic act, and mercy and compassion is above legalism. Kaya nga sabi ni Lord, nagtinanong siya, anong sinusubok siya, tinitest siya. Sabi ng mga Fariseo, anong pinaka-importanteng kautusan? The greatest commandment. To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your with all your strength. And that's the first one. And the second one is like unto it, to love your neighbor as yourself. Kasi yung love God, magbe-bleed lahat ng commandments doon. Hindi ma-follow perfectly, pero yung heart ma-change because you love God, you now love God, your heart will change. You'll be able to slowly but surely get used to following the commandments of God. Because it's not coming from fear of being punished, but it is now coming from gratefulness and thankfulness. Because you love God. Because God loves us first. So makikita nyo doon, compassion and mercy. Naka-anchor yun sa love, hindi sa fear. Yung mercy and compassion, hindi nanggagaling yun sa fear. So, dalawang klase yung fear. Fear, yung isa yung revering or reverence, meaning respecting someone. Tapos yung isa naman, fear of getting negative things. So yeah, legalism and legalism versus mercy and compassion. So mas matimbang yung mercy and compassion kasi yung mercy and compassion galing yun
nagmumula yan sa pagmamahal. Di ka makakapagbigay ng compassion. Hindi mo magagawang magparamdam ng mercy at ng compassion. Di ka maaawa at hindi ka makakaramdam ng uh, hindi mahahabag yung kalooban mo kung walang love. Alright, I think that's it. 10 minutes na. So, yeah. Babasa po tayo ulit bukas. So, I have to let you go. So, God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.